Hello guys, you're watching the News Listener by Angelo at mukhang meron tayong bad news. Itong si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez may balak bawiin ang kanilang testimonya dito sa flood control scandal. Okay? Ang problema natin dito meron silang meron daw kumausap sa dalawang ito para bawiin ang kanilang testimonya laban sa mga pinangalanan nila doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Okay? At speaking of Blue Ribbon Committee, let's listen from the committee chairman itself, Senator Ping Lacson, kung anong tong gagawin nila Bryce at saka ni Henry Alcantara. Okay? So let's watch from GMA News. Ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19 ang pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez kaugnay sa issue sa flood control projects. Sa kabila niyan, tiwala ang chairman ng komite na si Senador Ping Lacson na matibay pa rin ang kaso laban kina Alcantara at Hernandez. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ, kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury. Okay, by the way guys, sinearch natin at na-research natin yung kasong kung makakasuhan sila ng perjury. So, sabi dito sa check na lang sa Google Online. So, sa Pilipinas, ang perjury ay making false statement under oath. Kasi pumunta sila doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Siyempre, nag-sworn sila. At saka meron silang affidavit na notarized, di ba? Kung kung mapapatunayan na sila ay kumbaga mahahatulan ng perjury case, okay? Ito ang mangyayari. Merong punishable by prison, minimum from 6 to 10 years, okay? A fine up to 1 million pesos, okay? At perpetual disqualification from public office, especially for public officers. Well, anyway, hindi naman sila public officials. So, hindi sila madi-disqualify. Okay? So, yun. Kung gagawin nila ito, so ang mangyayari, pwede silang makulong 6 years to 10 years. Imagine niyo para lang mag-recant ka, para bawiin mo yung statement mo. Kumbaga, walang problema sa'yo para walang problema sa iyo na makulong ng 6 na taon at mahigit. So sana mag-isip sila, di ba? Kasi bakit pa nila kailangan bawiin yung kanilang sworn statement halos lahat ng sinabi nila ay nasa investigation na ng DOJ at saka yung documents and audio information ay nasa Senado na. Okay? So, sige, continue natin dito sa GMA. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihiyot sa dalawa, pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas,
maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. May sarili rin Okay, yeah, kung natatandaan yung hearing, halos ng mga sinabi nila, kumbaga nagmamatch doon sa document na hawak ng Blue Ribbon Committee. So, kung babawiin nila yon, nandun na nun na kumbaga nagmamatch talaga At anong mangyayari sa mga sangkot o mga mambabatas na dinawit nila? Siyempre, iimbestigahan pa rin nun. Di ba? At anong ending para sa kanila, sa dalawa na yan, pupunta pa rin sila sa kulungan. anyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya ni Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, maglalabas ng subpoena ang Blue Ribbon. Okay, by the way, dyan lang muna tayo guys sa dalawa. Kasi sila yung mga pinaka-importanting tao na konektado dito sa flood control scandal. At if you remember, sila rin yung BGC boys na pumunta doon sa isang casino at kumbaga, yung pera na hawak nila, imagine nyo, kaya nilang waldasin yun. Na kahit kumbaga yung minilyon kulang pa sa kanila. At na patunayan yan ni Senator Ping Lacson doon sa kanyang mga speeches sa Senado. Okay? Now, sino tong mga personalities na in-include or sinabi ni Bryce at saka ni Henry Alcantara? Okay? So pakita ko sa inyo guys para madali lang ginamit ko yung Gemini AI ng Google at sabi dito in 2025-2026 so si Bryce saka si Henry engineer sila ng Bulacan 1st District. Okay? So yung key officials accused, so si Boy Dila, Joel Villanueva. So inakusahan ni Hernandez na naka-receive siya ng 30% kickback SOP for 600 million worth of projects in 2023. Hernandez claimed the money was delivered to Villanueva's house in Bocaue, Bulacan. Kung natatandaan nyo, yung pera nasa table, grabe no? Ang dami. At pati si Bryce, pinakita niya yung picture doon sa mga hearing. Sino pa? By the way, ito yung info galing sa ABS-CBN. Next, si Senator Jinggoy Estrada. Na-accuse siya sa link sa 350 million pesos sa project noong 2025. Alleged na nakumuha ng 30% commission. And si Hernandez presented photos of Alcantara Estrada with Alcantara as part of his testimony. Oh, by the way, sinabi pala niya ni Boy Dila, ni Joel na hindi na daw kilala si Henry Alcantara. Pero halos ang daming pictures na magkasama sila sa events. 'Di ba? At sinabi pa ni Henry Alcantara na si Joel Villanueva po yung nag-ayos nitong project. So, hindi ito madi-deny na si Joel at saka si Jinggoy ay talagang magkakilala sila. O, sino pa? Si Saldico. Implicated by both Henry at saka ni Bryce receiving massive kickbacks. So, si Saldico, yung appropriation share, yung nag-handle ng budget, di ba? At it says here, alleged mentioned 7 vans carrying 1 billion cash. Oh, okay. Sino pa? Si Bong Revilla Jr., yung former senator, naka-receive daw ng 20% to 25%. Si Bernardo na sila daw yung isa siya sa mga
undersecretary ng DPWH na naka-receive at nag-deliver ng kickback sa mga senador. Sino pa? Representative Mitch Cagayon, Uy, ng Caloocan 2nd District. O, dalawa sila, na-mention siya. Additional names, si Nancy Binay, si Cheese Escudero, Mario Lipana ng COA. Key details of allegations. So sabi nila, it's either 25 to 30% yung commission na marireceive ng senatorial funds, and typically minimum of 25. Tapos i-prepare ng staff at i-deliver daw. Yung gross projects, ang daming gross projects doon sa sa Bulacan. Alangan naman si Henry lang yung mapupurnada dito. So dapat idamay niya na kung sino yung naka-receive ng malaking halaga, di ba? At nanilink si Joel Boydila. Witness status. So nag-apply sila. I think sabi daw nila nag-recant sila dahil hindi daw matanggap yung kanilang sworn statement. Hindi matanggap daw yung sila as a witness protection program. Now, in another information, guys, ang sabi niya dito na merong mga tao daw na nagte-take advantage ng sitwasyon na ito. So ipapakita ko sa inyo galing sa Facebook from Attorney Falsis at kinuha niya yung shinare niya yung post from Ramon Tulfo. So ang sabi dito, may game plan sa pagbawi ni na Alcantara, Hernandez at Mendoza, yung BGC boys. Sa kanilang confession, isasangkot ang ilang matataas na opisyal sa flood control scam. Yan ang nakalap kong balita sa aking Tweety Bird. Nakikipag-usap ang mga abogado raw ng BGC sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Remember guys, yung mga senador na na-involve, okay, na active ngayon si Joel, si Cheese, sino pa? Si Jinggoy, lahat nun ay Duterte senators. Tandaan nyo yan. Ang pag-asa nila ay ma-quit si Sara sa Senado, okay, acting as impeachment court at maging presidente ng bansa sa 2028. Alam ng mga BGC boys na sila ay madidiin, makukulong sa salang plunder in connection with the flood control scandal ayon sa Tweety Bird. By the way, plunder guys, walang bail yan. Hindi pwede mag-bail. So hindi sila makakawala sa kulungan. Of course, that's a foregone conclusion. Pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency, pardon, commutation, reprieve, ayon sa game plan. Ayon sa kanila, okay? So, kung iisipin mo, di ba, bakit? Bakit kailangan nilang i-recant? Yung kanilang statement, yung kanilang mga sinabi, yung mga taong in-involve nila, di ba? Dapat isipin nila na pag ginawa nila yon, sila pa rin yung babagsak. Hindi yung mga tao na yon. Kasi makakawala pa rin sila, di ba? Makukulong sila for 6 years kung yung perjury na batas. Kasi sworn statement mo tapos babawiin mo talaga, di ba? Tapos, yung mga senador na alam naman na mayroong mga talagang information, connection, bakit kailangan nyo pang bawiin para lang sa kanila? Dapat bawiin nila, dapat i-push through nila para sa kanilang safety at para sa kanilang pamilya. Pag itinuloy nila itong recantation, sila pa rin ang mapupurnada. Sila pa rin ang kumbaga hahatulan kumbaga sila yung fall guys ng mga senador or congressman na involved dito sa flood control scandal. Okay? So, ano sa tingin niyo guys? Kung meron po kayong suggestion, comment, comment po sa ating comment section and please hit the like and subscribe button kung nagustuhan niyo po itong video na to. I'll see you again. Salamat po sa panonood.